Kumusta mga Lods at welcome sa aking channel? Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang Chapter 14 ng Mala Solo Leveling Zombie Edition. Tuluyan ng sumiklab ang matinding kaguluhan na dulot ng apocalypse. Samantala, habang nasa kanilang apartment, napasabi si Shengje na napakagulo na sa labas. Sinabihan niya ang kanyang asawa na pupunta siya sa bodega mamayang gabi upang kunin ang natitirang supply roon at pinaalalahanan din niya ito na kahit anong mangyari, huwag pagbubuksan ng pinto ang sinuman maliban sa kanya. Habang sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang may kumalabog sa kanilang pintuan. Kaya agad niyang sinabihan ang kanyang mag-ina na huwag gumawa ng ingay at dahan-dahan niyang nilapitan ang pinto na may dalang golf club upang tingnan kung sino ito. Maya-maya ay may tumawag sa kanyang pangalan, nagtatanong kung naroon ba siya sa loob. Napabuntong hininga na lamang siya nang malaman na siyang Tao lang pala ang nasa labas kaya pinagbuksan niya ito ng pinto. Bigla na lamang siyang sinipa ni Yang Tao at agad siyang pinadapa at hinawakan ng mga tauhan nito. Napasigaw naman si Shengje na anong ibig sabihin nito at pakawalan siya at sinabi rin niya na tinrato niya ito ng maayos ngunit ito lang ang ginanti sa kanya. Napatawa na lamang si Yang Tao sa narinig niya at sinabi niya na isa lamang siyang utusan nito at sinabihan din niya si Shengje na wala itong konsensya at kung hindi dahil sa kanya ay hindi ito makakapagpundar ng maraming ari-arian habang siya naman ay naghihirap. Dagdag pa niya na ibigay na lang sa kanya ang susi at address ng bodega. Samantala, dahil nagmamatigas si Shengje, nilapitan niya ang asawa nito at sinabunutan upang takutin siya. Sumigaw naman ang bata na bitawan ang nanay niya at sumugod ngunit sinampal niya ito at nadapa sa sahig. Napasigaw naman sa galit si Shengje na wag idamay ang asawa at anak niya ngunit agad namang sumagot si Yang Tao na magiging ligtas ang pamilya niya kung susundin niya ang kanyang mga utos at dalhin sila sa bodega. Dahil sa pangyayari, wala nang nagawa si Shengje kundi sumunod at dinala niya sila sa kanyang bodega. Napatanong naman si Yang Tao kung kaunti na lamang ba ang natira at agad sumagot si Shengje na di ba't nasaksihan mo kung paanong halos binili ng ating bida ang lahat ng supply. Tumango naman si Yang Tao at sinabi na dapat nilang kunin ang mga supply na inimbak ng ating bida. Agad namang nagbigay ng babala si Shengje na huwag silang magtangkang lumapit doon dahil noong nag-deliver sila ng mga supply ay nakita niya ang ating bida na may dalang armas na tila alam na nito na may paparating na apocalypse. Sinabihan naman ni Yang Tao si Shengje na problema na niya kung paano nito haharapin ang ating bida at agad itong napatanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot naman si Yang Tao na dapat kunin nito ang mga supply ng ating bida kapalit ng kaligtasan ng pamilya niya. Samantala, sa kuta ng ating bida, nagtipon-tipon silang lahat sa medical room dahil may masamang nangyari kay Chong dahil tuluyan na itong naging zombie. Habang sila'y nagkakatipon, bigla namang nagsalita si Yiming na dapat na nila itong patayin na siyang ikinalingon ng ating bida at ng iba pa nilang kasamahan. Nagsalita naman si Zhang Qi at tinanong kung ano ba ang pinagsasabi nito. At agad naman itong sinagot ni Yiming na naging zombie na ito at maaaring mapahamak ang kanilang buhay kapag ito'y nakatakas mula sa pagkakatali. Sumagot naman si Zhang Qi habang nalulungkot na pababayaan na lang ba nila ang kaibigan nila nang hindi man lang sinusubukang gamutin ito. Samantala, sumang-ayon naman ang ating bida sa sinabi ni Yiming dahil kapag infected na ang isang tao ay wala na itong pag-asang gumaling at dahil dito, binunot niya ang kanyang patalim at iniabot ito kay Yiming sabay sabing gamitin niya ito. Nabigla naman si Yiming at kinakabahang nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Agad naman itong sinagot ng ating bida na kunin na niya ang sandatang matagal na niyang ninanais para tapusin na ang paghihirap ni Chong. Ngunit habang nag-uusap ang dalawa, biglang hinawakan ni Zhang Qi ang patalim at kinuha ito at napasabi sa ating bida na siya na ang bahalang tumapos kay Chong. At dito natapos ang Chapter 14. Please like, comment, and subscribe kung gusto nyo pa ng Chapter 15.